bigo na baliwala ang mga batikos, pananadya na pagdayo at pinagsalitaan ni Vice President Sara Duterte ang 3 congressman sa magkakahiwalay na lugar doon sa nakaraang eleksyon. Ang tinutukoy ko po ay ang kanyang ginawang panlalait, pamimersonal kay Congresswoman Luistro ng 2nd District ng Batangas, Congressman Joel Chua ng 3 Distrito ng Maynila, at Congressman Valeriano ng 2 Distrito ng Manila, Tondo, Manila. Alam niyo bakit? Kasi nakabalik at nanalo ang 3 congressman ito. Isa lang po yung hindi nakabalik na pinersonal din ni Sara Duterte. Yan ay si Congressman Abante ng 6th District ng Manila. Noong yung mga gunita, nagpunta sa rally ni Isko Moreno sa Maynila. Pinersonal si Chua. Ang kanyang ginawa habang nag-i-speech, nag-abot pa siya ng apple. Ibinigay doon sa kalaban ni Chua. Ang sabi niya, ipakain mo yan hanggang sa siya ay mawala ang buhay. Ganon siyang katindi. Ganon ka-unethical ang statement ng pangalawang Pangulo. Nag-utos siya doon sa kalaban sa politika na Chua na isubo raw, ipakain daw yung apple hanggang sa mawala. Grabe, di ba? Ewan ko kung yung statement na yun, napanood nyo. Ayaw ko na ipakita kasi napaka-unethical na kampanya ni Sara noong panahon yon. Si Valeriano, ano ang sinabi niya? Ano ba yung congressman yan? Walang liig. Isipin mo, puro personal. Okay? Si Luistro ng Batangas, sinadya pang puntahan doon sa Batangas at sinabing meron daw utang sa asawa niya. Anong kinalaman ng utang tungkol sa kampanya at politika? Ay wala naman palang utang, wala namang pagpapatunay, puro paninira lang. By the way, si Luistro kaya binabanata ni Sara kasi magaling magtanong ito doon sa mga hearing sa Kongreso. Napahiya si Sara dyan, hindi siya makalusot sa mga tanong ni Congresswoman Luistro. Si Chua naman ay chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa confidential fund at budget ng Office of the Vice President. Kaya nagalit ni si Sara. Si Valeriano naman ang siyang nag-speech at nasa siya yun dahilan kung bakit nag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee tungkol dun sa anomalya sa budget ng Office of the Vice President. So yun po ang pinag-umpisahan eh. Pero sa halip na sagutin ni Sara ang lahat ng issue sa tamang proseso doon sa public hearing, naging iba ang dating niya. Naging, basta ibang-iba ho ang kanyang galaw at sagot. Parang hindi Vice President. Sabi nga ng mga congressman, parang hindi nababagay sa Office of the Vice President ang attitude, ang galaw ni Sara Duterte. Pero itong nakaraang eleksyon, sinadya pa niya na puntahan ang mga distrito ng mga ito at pinersonal, binanatan sa harap ng mga botante. Pero matatalino ang botante sa Maynila, 3rd at 2nd District, at doon sa 2nd District ng lalawigan ng Batangas, hindi naniwala kay Sara Duterte. Kasi nga, masyadong personal ang kanyang batikos at wala sa lugar, wala sa issue. So kaya yun ang sinasabi ko, napahiya, hindi niya natalo, hindi niya nasiraan, hindi niya nakumbinsi ang mga botante. Sa halip, nanalo pa, sinuportahan pa, nakabuti pa yung ginawang paninira ng personal ni Sara Duterte dahil nagising ang mamamayan ng Tondo, nagising ang mamamayan ng Santa Cruz, Maynila, nagising ang mamamayan ng 2 Distrito ng Batangas. Sa halip na maniwala sa kanya, sinuportahan pa yung kanyang binatikos kaya makakabalik at ngayon ay another congressman-elect. Ano inyong masasabi dyan? Totoo lahat yan, walang pictures yan. Nag-viral ang mga batikos ni Sara kay Valeriano, kay Chua at kay Luistro. Pero ang mamamayan ay matatalino, ang botante ay matatalino, hindi naniwala sa personal na batikos. Sa halip, naniwala sila sa kakayanan, pagkatao, bilang mga professional, etong 3 congressman. Ang naging biktima lang ay si Abante nga, dahil natalo sa ika-6 na distrito ng Manila. Any comment, reaksyon? Malaya po kayo. At grabe po talaga ang ginawa po nitong si VP Sara nitong nakaraang eleksyon. Talaga pong napakadumi po ng ginawa niyang pangangampanya. At alam niyo yung strategy nila, yung mambanat, manira,
at magpaawa effect at pagpiling victim pa. Pabiktim pa si BP Sara, akala mo siya yung aping-api, akala mo siya yung kawawang kawawa, di ba? Alam niyo yung binabaliktad nila yung naratibo na napakarami po talaga namang mga naging biktima ng EJK ng kanyang ama. Dahil po sa napakadelikado nitong utos na manggurgur. At para makakota, ito pong ating mga PNP noong si Digong ang presidente. Ngayon po, lumipas ang ilang taon. 'Di ba? Inimbestigahan ito ng ICC at nagkaroon po ng warrant of arrest si Digong. Nung isinuko na si Digong, hinuli na si Digong, si Digong pa ang biktima. Kaya po talagang, ito talaga ang napakaruming laro sa politika ng mga Duterte. Ginamit ni Sara Duterte ang ginagawa ng kanyang ama. 'Di ba? Nung panahon ng panunungkulan ng kanyang ama, ano ba ang ginawa nila kay Laila de Lima? Nakita nating lahat kung paano po pinakulong si Laila de Lima sa kasalanang wala siyang kinalaman. Diba? Kaya po talagang grabe ang ginawang pangangampanya gamit ang itim na mahika ni Sara Duterte. Kaya po alam nyo, hindi ako magtaka kung yung pong ilang mga kandidato ni Sara manalo dahil nga po yung naratibo na kawawang kawawa sila, aping-api sila at kailangan po nila ng kakampi doon po sa Senado. At ito nga po ito ang masaklap. Dito po sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. 'Di ba? Luzon at Visayas, kahit papaano, ang Luzon talaga tingin ko panalo talaga ang diyan, ang alyansa. Pagdating dito sa Visayas, 50-50. 'Di ba? Pero pagdating po ng Mindanao, talagang ginrabihan po nila talaga ang paninira sa mga kandidato ng alyansa. Kandidato na sinusuportahan si PBBM, kandidato na sumusuporta sa alyansa. Talagang grabe po ang ginawang paninira ni Sara Duterte. Kumbaga, ang naratibo na ginawa nitong mga kaalyado ni Sara, ang ginawa nila, si Digong ay aping-ape, kahit na siya ay kailangang magbayad sa kanyang mga nagawang kasalanan noong siya ang presidente. Yun ang naratibo nila Aping-api si Digong, isinuko ang soberanya ng bansa, isinuko ang hustisya na dapat sana'y tayo daw po ang naglilitis kay Digong. Kung bakit ganun ang ginawa ni Sara Duterte Grabe ang ginawang paninira nito kay ginawa nito kay PBBM at sa kanyang gobyerno. Alam niyo po ba na ang nakita ko din na isa pang ginawa ni Sara? Akala mo siya ang merong mas ginagawang trabaho? Akala mo siya ang napakalinis na vice-presidente? Kahit na si PBBM po ay napakaraming proyekto, trabaho na ginagawa, grabe po ang kanyang paninira. Katulad na lamang dito sa 20 pesos per kilo ng bigas. 'Di ba? May 11 or May 10 or May 11 nakapagbenta ng 20 pesos per kilo ng bigas. Tapos ano po ginawa nila? I think around May 9 yan or May 8. Pero inihinto din. Isang araw lang nakapagbenta kasi nga daw po para hindi daw po magamit sa eleksyon. Pinahinto ng COMELEC. Tapos ang pinapalabas ni Sara noong nakapagbenta po ng 20 pesos per kilo ng bigas sa loob lamang ng isang araw, ang sabi niya, di ba? Kita nyo, pinaglalaruan ng mga Pilipino. Naaawa daw siya sa mga Pilipino dahil ginagawa daw kagamitan. Ginagamit lang daw ang mga damdamin ng mga Pilipino para po makakuha lang ng boto yung alyansa. Parang sinabik lang daw sa 20 pesos per kilo ng bigas. Pero, kitang-kita natin after the election. May 12 ang election, May 13, umarangkada na kagad ang 20 pesos per kilo ng bigas. At hindi lang po sa Cebu, hindi lang po sa Visayas region ibinenta ito. Sa Kadiwa Store sa NCR, meron din po. Di ba, Luzon, Visayas at Mindanao po ay meron na pong tigbe 20 pesos na per kilo ng bigas. So, ibig sabihin, ito talaga, paninira lang ni Sara Duterte. Ginagawa niya talagang bawat kilos ng Pangulo, minamani obra niya. Ginagawa niyang kasiraan ng Pangulo. Kaya, sino pa ba naman ang magnanais? Diba? Kung ikay matinong Pilipino, kung ikaw ay disente, nasa maayos ka na pag-iisip na Pilipino,
talagang nanaisin mo na mawala na to sa pagiging vice-presidente dahil hindi po siya nakakatulong. Wala na nga ginagawang trabaho. Tunganga na lang ng tunganga, paninira na lang ng paninira, biyahe na lang ng biyahe, pasarap na lang sa buhay. Wala pang ginawa kung hindi wasakin ang mga magagandang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po, buti na lang talaga. Hindi po kakagat kay Congressman-elect Laila de Lima ang mga drama ni Sara Duterte. Panoorin po ninyo itong video na to. Hingi po kami ng reaksyon na Congresswoman-elect De Lima tungkol sa sinabi ng Vice Presidente na yung impeachment trial is going to be a bloodbath. Utare, no? Bloodbath. Para napaka-violente. Madugo. Oo. Naku naman, doon nagpapakita naman talaga nung kanilang, pwede nating tawagin na parang trademark nila na panggugulo, yung mga kayabangan, yung hubris, mga pagiging arrogante nila, na siguro naman bilang VP, ayan, alam naman niya siguro na hindi naman ganyan ang impeachment process. Na ito ay mahalaga na isang proseso para malaman ang katotohanan, saka para mapanagot siya dun sa mga sinabi doon sa articles of impeachment. So hindi maganda yan na pinapangunahan na niya yung proseso sa Senado na para bang meron siyang guidance sa kanyang legal team na manggulo kayo dyan. Kasi bloodbath, pag sinabing bloodbath, di ba, chaos yun. Eh, walang lugar, walang puwang ang kaguluhan at chaos. Isang napakahalagang constitutional process, lalo na ng impeachment. Ito ay tungkol sa pagpapairal ng ating saligang batas, pagpapairal ng mga prinsipyo ng pananagutan. So walang puwang ang kaguluhan, yung chaos, yung mga theatrics, yung mga kadramahan. It's all about getting at the truth. Ano yung katotohanan tungkol dun sa mga allegation against the second highest official of the land. Kailangan panagutin kung ma-prove ng prosecution. So it's about presenting evidence, presenting defense ng maayos na proseso. Meron yan rules of impeachment. Sa palagay ko, mag-i-issue ng panibagong rules of impeachment o kaya di rin naman gamitin nila yung dati nang ginamit na rules of impeachment. So malinaw doon, maklaro yung kung ano yung mga proseso. Klaro yung tungkol sa pag-present ng prosecution evidence saka ng defense evidence. So yung mga kadramahan na yan, wala dapat yan. Hindi yan maganda. Yan, there's another indication na yung ating vice-presidente ay kulang sa, yung fitness, moral, psychological fitness para manatili bilang pangalawang makapangyarihang opisyal sa ating bansa. Buti na lang talaga hindi uubra kay Congressman-elect Laila de Lima ang mga drama ni Sara, yung kanyang mga pagsasalita ng bloodbath kuno, madugong impeachment trial. Alam niyo po, nakakadiri nga yun yung panahon na sinabi ni Sara yan. Alam niyo kung bakit? Galing po sila sa misa. Silang magkakapatid. Doon po sa simbahan sa Davao. Umattend po sila ng misa. At after po umattend ng misa, ito ang statement ng ating vice-presidente. Kaya nga po, alam niyo, sa totoo lang, pag nakikita ko silang nagsisimba, si Digong, di ba, sa Cebu ba yun? O basta may pinuntahan si Digong isang lugar sa Visayas, parang may ati-atihan yata yun, o may festival, kasama pa si Baste. Pagdating doon, pumunta po sa simbahan, lumuhod at nagdasal si Digong. Alam naman natin na si Digong po ay minumura ang ating Panginoon, minamaliit ang kakayahan ng ating Panginoon. Kaya nga po siguro siya kinarma at ngayon nakakulong, nabubulok doon sa kulungan ng ICC. Di ba? Tapos si Sara, alam nyo, nakita natin, umaten ng simba. Di ba? Nagsimba. Dapat kapag ikaw nagsimba ka, paglabas mo, parang renewed person ka. Di ba? Na ikaw ay magiging mabait ng tao.
Di ba? Umingi ka nga ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Paglabas mo, gagawa ka na naman ng kasalanan. Di ba napakasama po ng mga bunganga talaga nitong mga Duterte na ito. At hindi na po ako magtaka kung yung si Sara Duterte ay sinabi nga ni Las Cañas na mas matindi pa ang utos ni Sara kaysa kay Digong patungkol po sa AJK sa Davao City nung ito ang mayor. Di ba kaya talagang talagang nakakatakot po itong mga taong ito kapag ito po ay nabalik sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Biruin mo yung sabihin niya, bloodbath, gustong-gusto niya na magkaroon daw ng bloodbath. Pero, sigurado ko na yan po isang pagbabalat kayo. Bakit? Abay, sino ba naman ang hindi matatakot na mawawala ka sa pwesto mo? Na mapapatunayan na ikay nagkasala. Sa totoo lang ako, pabor ako sa impeachment trial dahil gusto ko po talaga na mawala sa pwesto si Sara Duterte at mapatunayan ng mga prosecutor, congressman, na totoo ang kanilang mga nakuha na ebidensya. Totoo ang kanilang mga nalamang issue tungkol sa paglulustay ng pera ni Sara Duterte. Diba? Marami pong Pilipino ang pabor dyan kasi gusto po nilang malaman ang katotohanan. Ngayon, sa mga napakarami pong mga interview ng mga political analyst, nakikita ko, ang dami nilang sinasabi dyan patungkol po sa napakatibay na mga ebidensya at talaga pong may grounds for impeachment ang ginawa ni Sara na pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, paglustay sa pera ng taong bayan, at pagmumura. Diba? Very unethical po talaga yun. Saan ka ba naman nakakita isang vice-presidente na babantaan mo ng napakasama? Na napakasama itong ating Pangulo, 'di ba? Pati ang kanyang asawa at ang ating House Speaker. Ngayon, doon po sa tinura nitong si Sara Duterte na gusto daw po niya ng bloodbath, talagang ito po'y sumasalamin lamang sa pagiging marahas ng mga Duterte. At tama yung sinabi ni Congressman-elect Laila De Lima na talagang itong si Sara po ala talaga itong kumbaga yung mema sabi lang, mema. Makapagpakita lang ng katapangan, pero ang totoo, duwag. Kasi alam niyo kung talagang gusto mo ng bloodbath, di ba? Ikaw na mismo ang magsasabi, ituloy natin ang impeachment. Pero bakit nung mga panahon na meron na pong pang-apat na complaint laban kay Sara Duterte, di ba at siya pa po ang humingi ng tulong ba o nagpetisyon sa Supreme Court para po pigilan ang kanyang impeachment trial? Di ba? Alam niyo yung urong sulong, hindi mo malaman kung matapang ba talaga o naduduwag sa impeachment trial. Sana lang talaga yung salita ni Sara Duterte na gusto niya ng bloodbath sa impeachment trial ay hindi magresulta sa gusto niya ng shower. Shower pagkatapos niyang mag-resign. Dahil natatakot siya na hindi na siya makakandidato sa 2028 election. Actually, hindi naman na popular si Sara Duterte na maging presidente sa 2028 election dahil mas lumulutang ang mga pangalan ni Robin Padilla, ni si Bongo at si Bam Aquino. Yan ang mga pangalan na lumulutang na magiging matunog daw po na pangalan sa 2028 presidential election. Baka mawala din sa ingay. Ito nga si Tulfo, si Chis Escudero, at baka pati itong si Erwin Tulfo. Baka mawala ang kanilang mga ingay sa mundo ng politika pagdating ng 2028. Kapag itong si Robin Padilla ay talagang kumandidatong presidente, pero wag naman sana. Diba? At kumbaga, diba dapat ang isang public servant kapag po naharap sa ganitong mga issue like kaso or impeachment complaint, diba dapat ang laging pinapanawagan ay ang paglabas ng katotohanan. Pero ito nga si Sara Duterte, ang gusto niya ay karahasan. Ang gusto niya ay mag-people power na yata ang mga Pilipino laban sa mga Marcos dahil siya po ay mai-impeach, di ba? Mas gusto pa ni Sara ang kaguluhan, mas gusto pa ni Sara ang hindi pagkakaisa na malayong-malayo sa kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po abangan na lang natin ang mga update dito sa sinabi na ito ni Sara
kung bloodbath ba talaga or shower after niyang mag-resign ang mangyayari. So yun lamang po, maraming salamat kay Sir Mike Abe sa video niya na ating nireaksyonan pati sa teleradyo serbisyo. Ingat po kayo, Momo Chup Chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.